ticket bago kami sumakay sa ferry. Alright, so nakuha na natin yung ating ticket para doon sa ferry na sasakyan natin papunta sa Macau. So, dito na tayo sa terminal ng Turbojet. So mapapaga raw yung departure namin from 9 AM magiging 8:30 AM, which is a good thing yan. Alright, boarding na tayo. It's 8:20. Ang shaky. 各位乘客，歡迎乘搭噴射飛航澳門愛港，航程大約1小時。為你哋嘅安全着想，請喺航行期間座位中繫上安全帶，請小心與動物，請留喺座位上，保持冷靜，遵從船員嘅指示。請注意法例規定時尚。Alright, so we have arrived in Macau. Galaxy Macau. Alright, so nandito tayo ngayon sa bus stop dito sa may terminal ng ferry dito sa may Macau. So yan, nahanap lang kayo ng mga free bus rides. Pwede na. Dito na lang. Free. So hahanap ka lang ng mga free bus rides to the city. Yan, in our case, ang sinakyan namin is yung bus ride papuntang The Parisian or The Londoner or ano pa isa? Destination is the Venetian Macau. And the last destination is Venetian Macau. Sa Sheraton Sky. Ayan, so isa sa mga pinakamagagandang hotels dito sa may Macau. Ayan. So kung makikita mo, nyo pala gold yung kanilang motif. Ayan. Right. Ayan, ang ganda oh. Ginto oh, sanla natin.
the gap. Mind the gap. Alright, nandito naman tayo ngayon sa entrance ng Wynn Palace. So, sasakay tayo sa ano yung Abe? Anong tawag doon? Cable car. Cable car. Ayan. Kaya, may mga Sumabay siya sa akin. Sumabay siya sa akin eh. Dalawa lang ka. Kaya pala Ayan, so may mga shop din pala dito sa loob ng mall. Art Lobby, Sweets Counter. no. Hanap tayo ng kape. Ayun na sweets oh. May mga kape dyan malamang. Alright, so nandito tayo ngayon sa Sweets dito sa loob ng Wynn Palace. So let's check it out. So meron silang mga sweets of course. Alright, ayan, ang daming pastries. May mga gelatos. And mga ice cream, chips, mga cookies. Ooh, fancy cakes. And chocolate bars. Tayo. Hello. Yun. Cold coffee. Yes, we do. Yeah, we have latte, cappuccino, mocha. Yeah, and also americano. Just one size. Yes. Latte rin sa'yo, nak? Oo. Latte na lang din sa akin. 2 latte. 2 latte, you prefer hot or cold? Yeah, cold. Cold. 2 cold. Cold latte. Any others? Magtag-isa na kaya tayo?
Yeah, make it free. Free lang. That's all? 175. Do you have our membership card? Ayan o, inabot kami ng sobrang lakas na ulan. Dito pa rin kami sa Macau. So pabalik kami ng ferry terminal para sumakay ng ferry pabalik ng Hong Kong. Alright, so it's Brian again, Kid and Motovlog. Yan, kasama pa rin natin of course si Kid and si YP from Macau. Yeah, so it's the end of our tour here sa Macau. This is our second day in Hong Kong, and unfortunately due to unforeseen circumstances, actually it was foreseen kasi it was already forecasted to have a bad weather sa Hong Kong and as well as sa Macau, magkatabi lang naman. So 4 PM pa lang pumangit na yung panahon, sobrang lakas ng ulan, and we were forced to stop our tour and head back to the ferry terminal para bumalik ng Hong Kong. Ayan. So, nung kami nabot ng ulan sa may Wind Palace, we were hoping na makatry kami doon sa Skycab, which is yung cable car doon sa Wind Palace. However, nag-stop din sila ng operation due to bad weather nga. Ayan. So, hindi tayo nakatry ng Skycab. Maybe next time na lang. Tapos ayun, sobrang bumuhos na ng ulan. Ayan, pakita natin. Ayan o, sobrang lakas talaga. Sobrang lakas ng ulan. Ayan. So ayun, nung bumuhos yung ulan, nag-decide na kami na bumalik ng ferry terminal para makabalik na rin kami ng Hong Kong. Ayan, so bigyan natin na review yung ating pag-visit dito sa Macau. Yan, and hopefully makatulong doon sa mga nagbabalak or nagpaplano pumunta dito or mamasyal dito sa Macau. So, number one, pag-usapan natin yung mga pasyalan, yung mga pwede mong mapuntahan dito sa Macau. So, normally, puro siya mga casino, mga expensive or high-end hotels na merong mga expensive brand shops sa loob. Yan, yung mga Hermes, yung mga Louis Vuitton, yung mga expensive mga watch and mga jewelry shop na mga expensive and things like that. So mostly parang pang-adult talaga siya, no? Hindi masyado mag-enjoy yung mga kids dito sa Macau.
yung pinuntahan namin, like for example, yung una namin pinuntahan is yung Sheraton Hotel. Yan, same thing, puro expensive brand shops yung mga nandun sa loob, as well as yung mga kainan din. So, mag-expect kayo na pag pupunta kayo dito sa Macau and you're planning to like dine in, medyo maghanda kayo na medyo malaking halaga ng pera para ma-enjoy nyo yung mga restos dito sa Macau. But for us, we were able to find a solution to that. May nakita kaming parang may food court doon sa Sheraton, and hindi kami masyadong nagastusan pagdating sa pagkain. So, Singaporean cuisine yung kinain namin, and sobrang affordable dun sa kinainan namin. Maraming mga maraming mga kainan dun sa food court ng Sheraton Hotel. So, dun sa mga pupunta dito sa Macau and you are on a tight budget, you have to visit that place. Yan. Pag if gusto nyong kumain na masarap pero hindi masyadong kamahalan. And yung mga places, napakaganda niya for photography, for vlogging, for videography. Very picturesque, very Instagrammable. Yung, for example, yung Eiffel Tower na pinuntahan namin, we were able to shoot some photos there na napakaganda, napakasarap i-share sa social media. And we're going to include some of that photos dito sa video natin para makita nyo rin yung mga examples ng photos. Ano pa ba? Pag-usapan naman natin yung ano pa ba pwede natin pag-usapan? Wala na eh, yun lang, food and places. So parang very much for adult lang dito, no? Casinos, yun nga, sobrang dami ng casinos dito. MGM, nandito yung MGM Grand Hotel and Casino. Dun sa Wynn Palace, napakalaki rin yung mga casino doon. So basically, puro mga stops for adults yung mga nandito. Yan ang mga casino. And again, mga branded shops, mga high-end brand shops, yung mga makikita mo dito. Ayun. So, yun lang. Yung weather, same as sa Hong Kong. Since magkalapit lang naman sila. Tapos, ano pa ba? Yung mga mode of transportation dito, if you are gonna be coming from the ferry terminal, nandun lahat ng mga free shuttle buses na may enjoy nyo without paying for transportation para makaikot or makapasyal kayo sa lahat ng part ng almost lahat ng part ng Macau. Ayan, maganda ako. Ayan, back and forth, no, from terminal to mga hotels, and from hotels pabalik ng ferry terminal, meron mga free shuttle services. So hindi problema yung transportation pagdating dito sa Macau. Yun nga lang, yung inyong ferry tickets din are quite expensive. Like one way will cost you 190 Hong Kong dollars, which is equivalent to parang mga 1,400 to 1,500 in peso. And so back and forth, that's gonna be 3,000 pesos per head agad. Ano pa ba? Well, that's about it. Ang masasabi ko lang, if you are looking for a place that is fun and you will have a lot of fun, I'm not suggesting Macau because this is quite a serious place for serious types of persons. And yun, i-plano nyo rin yung inyong mga itinerary para at least pagdating nyo pa lang dun sa ferry terminal, alam nyo na kung anong bus yung hahanapin nyo to go to places here in Macau. Alright, so yun lang. We're heading back to the ferry terminal.
para makauwi na kami sa Hong Kong. And well, so far so good. We had quite some fun naman dito, lalo na doon sa photoshoot sessions namin, sa vlogging activities namin. Kahit na medyo serious type yung lugar, we were able to have a little bit of a fun. Yeah. Alright, so thank you so much sa mga sumubaybay sa atin. So this is part 2, day 2 of our 5-day Hong Kong trip. Thank you so much and see you in the next video. Marami pa tayong susunod. We still have 3 days here in Hong Kong. Thank you so much. Peace. Love you. Dati, 415 pala to. Ha? 415. Ano? Sa kabila na. Ayan, alright. So, meron pa tayong complimentary meal from Turbojet dahil super class yung kinuha natin na ticket niya. So, we have tuna sandwich, bottled water, and peanut. Yan, Turbojet. Hindi nakita. Turbojet. Yun. Alright. Alright, so yan. Makain kami ng aming game. By 6 PM nandun na kami sa Hong Kong